Dahil nga may nakarating sa atin na inaaratay si Bonjing. Okay, inaaratay siya sa ospital. Ngayon, wala pa rin si Bonjing. Nasa man ka, Bonjing? Nasa man ka, Dudong? Yatay, naratay na ka, Dong. Okay, but anytime soon, ayon sa ating puting ahas, ay papalitan na siya. Dahil paano nga naman magpa-function ang isang secretary kung ikaw ay malala na. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Mainit-init na balita. Actually, kaka-check ko lang din sa Department of Justice kung si Remulla ba ay buhi pa. Okay, kung buhi pa siya. Dahil nung first quarter of the year of 2023, nung time na mainit ang issue kay General Bantag at kay Arnie Teves, okay, kay dating Congressman Arnie Teves. So nakita niyo naman yun, malakas na malakas pa si Bonjing. Well, you know, ang kay General Bantag, hanggang ngayon, walang kaso kasi syempre, pinoproteksyon na nila pareho ang kanilang mga sarili, si Bantag at si Teves. Ikaw ba naman, ang DOJ mo ay polboronic sila pare-pareho. Diba? Alam nga naman patitegi ka ng ganyan, diba? So again, hindi ko kinakampihan yung dalawa, but based, sabi ni Angela Bolivar, tumawid na sa kabilang bahay o buhay ba? Baka papunta na doon. So, ang sinasabi lang natin dito mga palangga, yung panggigipit ng polboronic government. So, eto na. So, nag-vlog ako sa inyo nung, I think that was December bago magpasko. Dahil nga may nakarating sa atin na inaaratay si Bonjing. Okay, inaaratay siya sa ospital. Then, may vlog dyan si General Macanas also. Ang daming nag-echo niyan. At syempre, marami rin nagalit sa atin. So, ganun talaga. Kapag star-star ka, ayan, pag starry-starry night ka, you like my stars, darling, Bonjing? Ayan, power ko yan. Power, that's my power. Okay? So, mga hitad, eto lang yan. Naglabas ako ng statement, actually galing sa ating puting ahas. Sabi ko nga, 2 puting ahas ang nagsabi sa atin na inaaratay si Bonjing. Doon naman sa ibang mga vlogs like sa, I think, I forgot kung sino-sino yung mga nag-vlog about it, na si Bonjing ay naka-ICU. Pero ako, ang statement ko lang is inaaratay siya. Whether inaaratay ng sakit, kung ano man sakit, o inaaratay ng karma, marami pa kasi. Kaya sabi ko nga, the reason why I use inaratay, kasi that's broad word yan ng mga Binisaya ba? Inaratay, di ba? Parang Tagalog din ang inaratay, di ba? So like nung December 25, nag-release ng statement si Remulla. Statement lang na voice over dun sa mga media na siya po ay buhi pa. Okay? Buhi pang giatay. Okay. Buhi pa ang lolo ninyo. Okay, hindi ka na. Tagal ng buhay. Okay? Ito mga palangga. Tingnan natin si Remulla, ha? Ay, subukan ko maging mabait today. Subukan ko lang naman, you know. Pero sa totoong buhay, mabait naman tagang lola niyo. Okay? So, nung nag-release siya ng statement na sinungaling daw tayo. Tayo daw ay nagpapakalat ng fake news kasi wala daw siyang sakit. Pero hanggang ngayon, alam mo yon, 2 buwan, 3 buwan na, hindi pa rin nagpapakita ang lolo mo. But, nung December 25, nagpakita naman siya ng kanyang pictorial. Ayan. Ayan siya, ayan, kasama ang kanyang buena familia. So, medyo malayo ang ayan, natin si Bonjing. Malayo ang picture, pero you can really tell na medyo mahina na siya, okay? Lahat naman tayo darating sa buhay ng natin na medyo maghihina-hina tayo. Ang sa atin lang, hanggang ngayon, wala pa rin si Bonjing. Nasa man ka, Bonjing? Nasa mga kadudong, yatay, naratay na kadong. Okay, but you know, the truth from my puting ahas. Photoshop naman yan, madam, sabi ni A. Mendez. May nagsabi nga sa akin, pero hindi ako magaling mag-detect palangga eh. I don't know if it's Photoshop or not.
But let's give him the benefit of the doubt. But again, it's been almost 3 months na hindi nagpapakita si Bonjing. Alam nyo mga kababayan, si Bonjing ng DOJ ay ang kanyang trabaho at isa sa mga pinagmamalaki ng DOJ yung kanilang vision mission statement. Okay, basahin natin ang kanilang vision sa DOJ. Ang vision ng DOJ is a just and peaceful society anchored to the principles of transparency, accountability, fairness, and truth. So, pagdating dito sa vision nila na ang DOJ ay, dapat sila ay patas. Okay? Ang kanilang opisina, ang pinupukusan ay dapat ang katiwasayan ng ating sosyedad. Masyadong malalim. 'Di ba? Merong transparency. 'Di ba? Merong transparency, 'di ba? Maging kayo sa taong bayan. Honest kayo, accountability and fairness. Nasaan ang transparency? Bonjing. Hindi namin makita. Transparent naman yung mata ko. Nakakita naman ako, pero hindi ko makita ikaw. 3 months na. Nasaan yung accountability mo bilang isang secretary, no? Secretary sa taong bayan. Okay? Asan yung accountability mo na magpahayag ng katotohanan na ang isang pinuno ng Department of Justice, okay, ay dapat ay tapat sa mamamayang Pilipino at patas at makatotohanan na sabihin kung nasaan ka na. Buhay ka pa ba dong? Oh, asa man ka? So yan ang vision ninyo. How come? It's been 3, maybe 4, last time kasi na-check ko 3 months yata. Let's say 2 months na lang. Okay? Sabihin na lang, sige, pagbigyan na namin ikaw. 1 buwan ka nawawala. Nasaan ka? Nasaan ang transparency? Nasaan yung accountability? Nasaan yung patas at katotohanan na malaman ng taong bayan kung nasaan na ang tatay namin sa DOJ? Inaaratay ka na ba? Ang sabi ninyo sa inyong misyon, you have to be what? Effective. How can you be effective kung inaaratay ka pala at itinukubli mo sa taong bayan? Paano ka maging efficient? Effective, efficient, sabi nyo, an equitable administration of justice. Nasaan ang hustisya ng bayan? Palangging. Nasaan ang hustisya, Bonjing? Nasaan ang hustisya ng 115 million Filipinos habang ikaw ay nag-i-enjoy sa benepisyo ng pagiging sekretaryo mo? Hindi lang yan. Under you, meron pang 10 ahensya ng gobyerno na ikaw yung, ikaw yung kataas-taasan. Andiyan yung Bureau of Corrections, di ba? Diyan yung binoljak si Bantag. Okay? Pinagbintangan ng kung ano-ano, mga tinamna ng mga red horse at kung ano-ano pa, kung ano-ano bang mga kaletsyahan, pabago-bago ng statement from Bureau of Corrections. Di ba? Bureau of Immigration, hawak mo yan. Kaya may mga nakakapasok na mga pogo, na mga negosyante. Let's talk about pogo later, ang involvement ni Remulla ayon sa ating posting ahas. Andiyan ang NBI. Nasaan ka, Itay? Boying, nasaan ka? Parole and Probation Administration, hawak na po yan. PCGG, okay. PAO, Office of Alternative Dispute Resolution, Office of the Government Corporate Council, Office of the Solicitor General, Land Registration Authority, at napakadami mong dapat sagutin sa taong bayan. Ngayon, mga kapalangga, ito na siya, ng bonggang-bongga. So itong mga ano natin, mga pinag-uusapan natin, lahat po ito ay kawawa ang Pilipino na niloloko tayo, walang transparency, walang pag-amin kung buhay pa siya o hindi. But dahil sa ating puting ahas, mga kababayan, na pag-alaman, hindi ko po to statement, hindi tayo gumagawa ng kwento. Ang sa ating puting ahas ay napakalala po or ang pangit ng prognosis ng
nararamdaman ngayon ni Boying Remulla. Dahil lumalala yung kanyang sakit. At sooner, anytime soon, ayon sa ating puting ahas, ay papalitan na siya. Dahil paano nga naman magpa-function ang isang secretary kung ikaw ay malala na o inaaratay ka na physically. Siyempre, if you are weak physically, like Kuting, malapit-lapit na yan eh, ay hindi ka talaga makakapag-function ng maayos. Diba? Sa Magic Wand Dinday. Okay? So, asa na? So, yun po ang, statement coming from our puting ahas na malala na si Remulla. Hindi yan galing sa akin. Ayon, according to my white snakes, marami akong snake, siya po ay lumalaban sa kanyang kabuhi. Okay? Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutan ang magkomento kung ano ang saloobin mo. Salamat po.